Hey Tech Squad! Welcome back to Tech Tamay, where we God, Your have your new favorite podcast series where we'll show you tech trends, news, and tea and how it meets IBM Amazing Solutions. And I'm here, Vince, your resident tech bro na mahilig magpanggap na marunong sa AI kahit karami naman sa alam ko, AI power na ng turo. and ako nga pala ulit si Dennis, your friendly tech guy. Yung tipo ng taong nag-overthink kung ba't biglang bumabagal yung laptop niya. Kahit kakaribot lang naman. And of course, ako si Eva, your tech bestie na lagi may dalang tea, abusolitas chika sa tech world. Pag-uusapan natin ngayon yung Holy Trinity of no-fail tech, which are IBM Guardium, Instana, and Flash System. Well guys, are you ready? Let's get into it! Bad trip talaga. Kakainis. Nangyari bro, mag-start ng shooting natin. Kasi naman, sorry naman kasi. Kasi yung pang ilang message na to nung bank sa akin, about doon sa nanalo daw ako nung cash prize, eh yung mga sinesend nilang link, halata naman ng mga phishing site. Okay. actually grabe na yung text hijacking ngayon. Nabasa ko somewhere that hackers actually have hardware, like actual devices, for communication hijacking. Well guys, what's actually working behind that? Meron silang mga fake cell towers na tinatawag or yung IMSI captures. Basically, what happens is that mas malakas yung phone signals nila. Ngayon, mas nakakonekta directly mga cellphones natin. Unlike nung sa mga safe towers nga na tinatawag. I guess my phone got connected to one of those. Kasi nga, text sila ng text sa akin, claiming na i-claim ko na daw yung price ko. Eh, imagine if uto-uto ako, di ba? Oo nga eh, maraming natitrick into these scams na tao. So, para siyang tech hacking and psychological manipulation. Kaya sa panahon ngayon, it's so hard to see who we can trust. Like, kung paano natin pagkakatiwalaan yung mga mismong bank if yung details natin are easily intercepted ng hackers. Well, honestly guys, no, threat is everywhere na kasi. Kaya nga sa bulsa natin may threat eh. Well, parang, alam nyo guys, may natatandaan ako solution ni IBM dyan sa ano na yan, scenario na yan. Parang security product siya. Ay, oo, yung data security platform ni IBM, which is si IBM Guardium. Exactly, ayun. Yung may parang security guard ng digital world. Ayun, ganun. Kasi natatandaan ko parang si Guardium, siya yung nag-help sa mga organization to protect and monitor sensitive data, whether nasa on-premise man yun or nasa cloud. Partida, di ba? And sa panahon ngayon, ang dami na nangyari. Grabe, may mga cyber threats tayo. Naalala nyo yung mga news about dun sa mga leaked databases sa government or sa banks? Yes, naalala ko rin yun. Once tumak yung data mo, mawawalan ng tiwala yung tao. Kasi naman sa trust kasi is equals to economy. Kasi kung walang tiwala yung mga tao sa online transactions, ano mangyayari? Babalik tayo sa pila sa counter. Magma-manual forms tayo. Parang dinosaur age, kumbaga. Exactly. Kaya si Guardium prevents that by automating data protection. Kaya nga makita kung sino yung mga nakaka-access. Yes. Detects yung mga suspicious activities and encrypts yung data. Kahit makuha siya ng mga hackers, useless na. So, it means mapapanatiling secure ang data at makapag-focus sa innovation yung mga banks at businesses. It means no stress, no mess, no TikTok story time from unhappy customers. So, basically, ano nangyayari? Guardium keeps our digital economy safe, una sa lahat, tsaka trustworthy. And when businesses and consumers naramdam nila na safe sila, mas dumadami kasi yung digital transactions, which leads to, guess what, guys? Economic growth. Oh, tama ka dyan. Grabe, no? Okay na okay yung IBM Guardium when it comes to data protection. Sa lahat ng company, mag-adapt na nito so we can be all safe and Actually, responsible agree ako dyan. tech consumers. Actually, buti na lang there are local companies like Technopack that can provide you amazing softwares like IBM Guardium. Yes. Uy, Vince. Ay, boy. Buti nakaabot ka kanina. Akala ko na-stuck ka na sa traffic. Yung kanina, hindi traffic yun. Sa bangko ng Tagalan. Kasi, yung teller, sabi ng system nila, nag-lag daw yung hardware systems. Parang nag-crash ata, or nasobrahan sa laman. Classic case yan ng di ba? Yung luma at mabagal na Yan. storage. Usually naman sa banks, ganun. Kasi kapag hindi siya nasabayan ng hardware, yung dami ng transaction, lahat ng process nila, yun ang maapektuhan Yan, talaga. tama. Wait lang. Alam niyo ba may hardware solution si IBM na fitted sa ganitong situation? Yung IBM Flash System. Paano naman nakakatulong yung flash system na yan sa pagpapaburst ng mga process ba? Kasi ginawa siya for speed,
reliability, at efficiency. Lalo na kapag big data na yung hinahandle. So, ibig sabihin nun, may real-time updates, smoother system, at better digital banking experience. Perfect kumbaga talaga sa banks, no? Oo. Sa mga operations. Tsaka sa banking world, yung speed and reliability ang inaasahan. Kaya imagine yung thousands of transactions happen every second. Pero hindi lang naman speed yung pinag-uusapan dito. Crucial din yung data resiliency. Ito yung ability ng system na mag-protect at mag-recover ng data kahit may failure, like power outage, Oo. hardware issue, or site problem. Madalas yung Sa mga kumbaga physical things, no? Mm. Right? Kasi sa core banking, kahit isang corrupted record Okay. lang yun, di ba? Malaki na yung impact sa operations. Tama. So, basically, hindi lang pala siya for storage, no? Eksakto. Kasi flash system ensures that data is consistent, recoverable, and always available. Okay. In short, tuloy-tuloy yung service. Walang loss of transaction at walang data loss. May built-in encryption din siya, may access control, and pasado siya sa BSP, ISO, at iba pang mga standards. Talagang Secure kumbaga na. may reputation na siya, Matibay no? pa, di ba? Gusto ko dyan, wala na siyang delay sa teller, no? Wala nang mangyayaring lag sa mobile applications Hindi siya nila. Tapos, babagal. yun nga, sabi ko kanina, consistent na yung operations ng banks, which is essential for them. And ready siya sa hybrid cloud integration. Perfect siya sa mga banks na gustong Okay. mag-modernize ng system nila. Kaya pala kanina, siguro kung yung bank na yun may flash system, for sure, no? Hindi na tayo pumila sa counter. Hindi ka na late. Oo nga, kasi sa flash system, mabilis yung system. Stable yung data, at tuloy-tuloy yung operation. Exactly. Kaya yan ang power ng IBM Flash System, hardware build for speed, reliability, and future-ready performance. Tama. Tumatama na. Uy, antok na antok ka. Magkape ka kaya ulit muna. Okay naman na ako. Nagkape na ako kanina eh. Napuyat lang talaga ako kagabi dahil nagbabantay ako ng sales order sa application ko kagabi. Kaya pala online ka pa kagabi. Oo. Parang yung IBM Instana, di ba yun yung observability platform ni IBM? Oh. Guys, actually, may friend ako from IBM, nagbebenta ng product na yan. Yung nabanggit niya, si Instana daw, it monitors and detects issues before pa mag-cause nung outage. Like, yung parang ginagawa nga ni Dennis. Like kung may backup ako or e-commerce site na mabagal or nagkaka-error. Yes, I think si Instana alerts the team agad, di ba? Para maayos. agree. Tsaka kung Exactly. mapapansin nyo, businesses avoid downtime. Kasi downtime means loss of productivity, loss of sales, and loss of trust. Every time kasi nagtatransfer tayo ng pera online, libawa, nag-order din tayo ng food online or nagbubook tayo ng flight, somewhere behind the scenes, since Tana kasi, it ensures that all of those applications run smoothly. Sino bang Ayun. gusto Yun ng yung delay natatandaan no? ko. sa Yes. transaction? Oo. Ay, maganda pala yan si Instana kasi Yes. kapag may system na nagkaroon ng smooth, Hmm. yung digital economy natin, keeps moving. Yung more uptime, more transaction, and more confidence. Dati manual monitoring lang lahat. Yung tipong tatawag pa tayo ng IT guy na, uy, ba tayo mag-loading ng application natin? Or Yes, sa mga DevSecOps. Oo. Mm. If someone notices na, minsan yung sobrang laki na ng damage. Tsaka huli And na. too late na talaga. Malaki na yung Sobrang damage. late na. Pero with IBM Stana din pala, parang may AI-powered assistant siya. Kumbaga, uma-adapt siya sa modern time, no? Meron ng AI assistant na it automatically detects even yung mga smallest anomaly in the system nila bago pa man yun mag-cause ng problem. So parang preventive maintenance. Pero sa software, Yes. hindi na need maghintay na may sumabog bago kumilos, no? Yes. Tsaka, I guess si Instana doesn't just monitor, di ba? It analyze yung kung ano yung nangyayari sa loob ng system natin. Like sa front end or sa back end or even yung sa mga microservices and yung mga containers. Halos lahat ng businesses natin, cloud-based na. So, kailangan natin ng visibility sa lahat ng layers. Ang nangyayari kasi, binibigyan tayo ni Instana ng full picture para alam natin kung saan nagmula yung issue. Kita lahat, no? Oh, 'di ba? Para alam mo kung saan ka magre-respond. So, and tama ba? Real-time insights means faster troubleshooting. Yes. So, ibig sabihin, yung dati na hours or days bago mahanap yung root cause, minutes na lang. Even Nakitulong seconds. Even seconds ngayon. Nagiging less stress na siya sa mga IT teams natin, di ba? Mhm. And more confidence na siya for our customers. Kasi, di ba, sa digital world,
performance is everything. That's why IBM and Stana isn't just kasi a tool, no? It's like having a super reliable teammate members sa operations mo, sa business mo. One that never sleeps, parang guardia, never panics, and always deliver insights that you can trust. So maybe next time, pag magbo-browse tayo, mag-order online, or mag-login sa application, remember, somewhere out there, we know that Instana is awake, keeping everything running smoothly, right? Yes. Tapos yun, ano? And that's a wrap up for this episode. Once again, I'm Vince I'm Eva. And I'm Dennis, and this is Tech Tambay, with Got your back! We hope you guys enjoyed today's episode and sana may natutunan kayo about IBM's amazing and powerful products. Kayo ba guys, ano ba yung natutunan nyo for today? So ako muna, yung pinaka nagustuhan ko yung Instana eh. Kasi syempre pag may Instana yung mga businesses, maiwasan natin yung delay sa transaction, tas walang downtime. Ko yung favorite ko si Guardium. Kasi kaya nyo mag-identify yung mga unusual activity pattern and ma-detect yung mga databases. Ang ganda ng product na yun. Ikaw, Vince, ano nagustuhan? Sa akin naman, siguro yung flash system. Kasi since, yun nga, sa mga banks, no, which is na experience ko lang kanina. Oo. Essential siya kasi yung resiliency, di ba? Para nung sa ganun, mas maprotektan talaga nila yung mga data nila. Which is, nagko-compose ng mga sensitive data. Tama. And that's all. Please like, share, and follow. Stay curious, stay protected, and be vigilant. Tambay lang, pero techie. This is Tech Tambay.